Mga kapasta, bago po tayo magsimula, invite ko po sana kayo na mag-subscribe o dumalaw sa side channel ko. Ito po yung Ambar Horror Stories. Kasama po natin dyan ang iba't ibang magagaling na narrators. Meron din po tayong mga 1 oras na upload sa channel na yan. Meron ding mga radio drama style. Kaya sana po bisitahin nyo. Muli po, Ambar Horror Stories. Maraming salamat po mga kapasta. Simula na po tayo. Magandang araw sa mga nakikinig sa atin dito sa channel. Lester po. Walang asawa pero may isang anak doon sa huli kong nakarelasyon. Hindi naman namin talaga gusto na magkaroon ng anak. Kaso ayun na nga, may nabuo. Nagkaproblema lang kami kasi ayaw sa akin ng pamilya niya. Ano raw ba ang ipapakain ko sa kanila? Starting pa lang ako noon sa negosyo ko na pagbebenta ng mga second hand na damit at sapatos. Simula noon halos araw-araw na kami kung mag-away. Kaya napagpasyahan na lang namin na maghiwalay na. May araw naman na nakukuha ko yung anak ko sa kanila, kaya wala namang problema sa akin. Anyway, ito po yung kwento ko, Sir Neb. Gabi yun, siguro mga 11 na. Pauwi pa lang ako sa amin. Dala ko yung mga in-order na bulto ng mga damit na i-display doon sa shop. Ako na mismo yung kumuha para makatipid na rin sa shipping. Kaso ayun nga, nasiraan ako habang pauwi. Kinailangan ko pang magpaayos doon sa nadaanang talyer. Inabot pa kami ng 2 oras. Nagmamadali na akong makauwi. Gutom na rin kasi ako at saka kailangan ko nang salansanin yung mga order na damit. Ang bilis ng takbo ko hanggang napadaan ako dito sa parte ng kalsada na medyo walang mga bahay at yung mga poste ng ilaw ay iilan lang ang gumagana. Medyo binagalan ko yung takbo kasi madilim. Malayo pa nakita ko na yung lalaki na nakatayo doon sa malamlam na poste ng ilaw. Nakaputing damit, itim na pantalon. Naisip ko, anong ginagawa niya doon? This oras ng gabi. Wala nang dadaang masasakyan tricycle o kaya jeep sa parting yon ng kalsada. Sakto lang yung andar ko. Hindi ko na kasi maalis yung tingin ko doon sa lalaking yon. Parang naisip ko may mali sa kanya na hindi ko lang masabi kung ano. Nung malapit na ako, iniwas ko yung tingin ko kasi baka mahuli niya akong nakatitig. Pero nung halos nasa harapan ko na yung lalaki, humarap uli ako. Pinagmasdan ko siya at muntik na akong atakihin sa nakita ko. Sir Neb, walang ulo yung lalaki. Hindi ako pwedeng magkamali. May leeg siya pero walang ulo. Sa pagkakataong yon, hindi na ako nag-isip pa. Pinaharurot ko agad yung sinasakyang motor. Pagtingin ko sa side mirror, sinusundan ako nung lalaking walang ulo. At ang bilis ng takbo niya na halos maabutan niya na ako. Sa sobrang panik ko, sumemplang ako sa motor. Sumadsad ako sa kalsada. Pagdilat ko, may mga sasakyan na nakapalibot sa akin. Nasa gitna pala ako ng kalsada. Ang dami kong sugat, pero nakatayo pa rin naman ako ng diretsyo. Tinulungan ako ng isang driver na itabi yung motor ko at yung dala kong mga damit. Nung ibaling ko yung tingin ko sa kabilang bahagi, nakita ko na wala na yung pugot na lalaki. Nakapagmaneho pa naman ako pauwi sa amin. Nung humiga ako sa higaan, tsaka ko lang naramdaman na mukhang may bali ako sa balakang. Hanggang sa makatulog ako, hindi mawala-wala sa isip ko yung pugot na lalaking yon. Multo siguro yung nakita ko kasi nawala na lang bigla. Tinanong ko yung mga tumulong sa akin, pero sabi nila wala naman daw silang nakitang lalaking pugot. Inisip ko na lang, Sir Neb, swerte pa rin ako dahil hindi gaanong malala yung aksidenteng nangyari sa akin. Pinahilot ko na lang yung bewang ko tapos okay na. Ilang gabi rin akong hindi nakalabas ng bahay dahil sa takot, pero kailangan magtrabaho. Nagbabao na ako ng rosaryo tuwing nasa biyahe para at least may protection din ako sa mga masasamang elemento, lalo na kapag gabi.
Kakaalis ko lang sa trabaho bilang tindera sa isang food cart business. Paano ba naman, doon pa yata ako mamamatay imbis na makapaghanap buhay. 2 weeks pa lang akong tumatao sa food cart na yon. At sa loob ng 2 weeks na yon ay hindi ako naging kampante. Hindi naman 24 hours ang duty. Nasa harap kasi yon ng school. Pumapasok ako ng 8 ng umaga tapos umuwi ng 6. Safe kung tutuusin kasi marami laging tao. Yung food cart nga pala ay nakakabit sa motorbike. Tapos ako na lang din ang kumukuha sa bahay ng mga amo ko. Noong unang araw ko sa duty ay ayos naman. Maraming estudyante ang nagtatanong kung nasaan yung dating tindera na umalis na dahil umuwi ng probinsya nila. Madali naman pakisamahan yung mga estudyante. Kaso napansin ko lang na may isang ali na palaboy na laging nakatambay roon sa malapit. Nakakairita kasi magmula nang mapansin ko yung ali na yun ay lagi na siyang nakatingin sa akin. Sa buong maghapon na naka-duty ako ay nakatunganga lang siya sa akin. Sabi ng mga estudyante at iba pang nagtitinda roon sa tapat ay hindi raw nila kilala yung ali kasi noon lang din nila nakita. Hindi ko na nga lang sana papansinin kasi nakatingin lang naman. Kaso may iba talaga sa kanya, Sir Neb. Ang ginawa ko nga noong hindi ko na matagalan ang pagtitig niya ay inikot ko yung food cart para hindi na niya ako makita kasi nahaharangan ng tarp yung pwesto ko. Aba Sir Neb, lumipat ng pwesto yung ali. Doon naman siya tumatambay sa part na makikita niya ako. Tapos ayun, tuloy titig na naman sa akin. E di nakitambay na ako roon sa katabi kong food cart. Doon sa hindi ako masisilip noong ali. Effective naman noong umpisa. Kaso noong matuklasan niya yata na tumatambay ako roon sa katabi ko kapag walang bumibili, naghanap na naman ng panibagong pwesto na matititigan niya ako. Sabi ng iba ko pang katabi na tindera, murahin ko raw. Nahihiya naman ako kasi wala naman siyang ginagawang masama sa akin maliban sa parati siyang nakatitig. Tapos sabi nila, baka raw aswang. Tapos dinadasalan ako. Di natakot na nga ako ng wagas. Isang araw na magbubukas na uli ako ng food cart, nakita ko siya na galing sa kabilang kalsada. Tapos noong makita akong pupwesto na, nagtatakbo patawid para makapwesto na rin siya. At matitigan na naman ako maghapon. Masama yata yung gising ko noon, Sir Neb. Kaya bago pa siya makalapit, minura ko na. Tinungayaw ko sabay dugtong na ipapapulis ko na siya dahil nakakaperwisyo na siya sa akin. Tinitigan ako lalo at nanlilisik pa yung mga mata niya. Akala ko kung ano na yung gagawin sa akin. Mabuti na lang at nakialam na yung isang tindero sa malapit na kantin. Pinaaalis yung ali tapos binantaan na bubuhusan ng suka. Nagtatakbo yung ali. Tapos hindi ko na siya nakita buong maghapon. Nakampante ako noon. Akala ko titigil na siya. Kaso kinabukasan, naroon na naman. Ang malala ay hindi ko namalayan na nasa likod ko na pala siya. Tapos tinapik niya ako sa may balakang. Paglingon ko, ngiting-ngiti siya, sabay takbo. Yung tindero ng mami na si Kuya Peng, nakita yung ginawa noong ali. Kaya sinigawan niya ito at hinarangan. Sinigawan ako noong iba pang nakakita. Tapikin ko raw pabalik kasi ginagaba ako noong ali. Sa takot ko ay ang bilis ng tinakbo ko. Nagpapatintero pa sila Kuya Peng na iwas naman ang iwas kasi dinuduroan niya. Para kaming mga tanga. Pero noong matapik ko rin sa balakang yung ali, ay nilingon niya ako at galit na galit yung mukha niya. Hahablutin pa yata ako pero naunahan siya ni Kuya Peng na mahablot siya. Nagsisigaw yung ali at pinagmumura na siya ng mga tao. Kaya tumakbo na lang din siya palayo. Ang aga pa noon, Sir Neb, pero nagkagulo talaga kami. Sabi ni Kuya Peng, magpatawas daw ako dahil masama talaga ang intensyon sa akin noong ali. Kaya pala ilang araw nang titig na titig sa akin. Hindi ko naman naasikaso kaagad yung pagpapatawas
kasi inuna ko yung pagpapablatter para sa proteksyon ko na rin. Noong mga sumunod na araw ay hindi na nga bumalik yung Ali. Akala ko talaga ayos na. Tapos naalala kong magpatawas nga. Sir Neb, buntis pala ako. Tapos yung Ali ay kumpirmadong aswang nga. Yun ang dahilan kung bakit umalis na ako sa pagtitinda. Natakot na ako dahil baka nasa paligid lang yung Ali at tsumetsyempo lang. Naunawaan naman ng mga amo ko kaya pinayagan nila ako. Yung mister ko naman ay hinatid ako sa bahay ng mga magulang ko para mabantayan at maalagaan ako. Sir Neb, maikli lang po itong ibabahagi ko. Kwento lang sa akin ito ng tatay ko noong doon pa sila nakatira sa probinsya. Medyo bago pa lang daw na nakakabitan ng kuryente ang lugar nila. Iilan pa lang yung mga naitayong poste sa daan. May isang poste daw doon na matagal nang nakatayo. Bata pa lang daw si Lolo ay nandun na yon. Ang ginawa daw hindi na inalis. Ginamit na lang din para kabitan ng kable ng kuryente kasi mukhang matibay pa naman. Nilagyan na lang din ng ilaw para kita yung daan sa gabi. Pasko daw nangyari ito. Galing daw ng aroling sila Papa kasama yung mga kalaro niya. Pauwi na raw sila nun. Ginabi na pero masaya sila kasi nakarami daw. Nung malapit na sila sa lumang poste, bigla raw silang nangilabot. Hindi raw nila alam kung bakit. Basta sobrang nilamig daw silang lahat. Maya-maya, bigla raw napasigaw yung isa sa kasama ni Papa. Tinuro niya yung poste. Sabay-sabay daw silang tumingin. Napasigaw na lang sila kasi biglang nag-iba yung porma ng poste. Parang nadagdagan ng ilan pang kahoy sa dulo. Pero ang naging dahilan ng pagsigaw nila Papa ay yung mga nakasabit sa mahabang kahoy. Sir Neb, may mga nakabigti doon sa poste. Siguro nasa 3 katawan daw yung nakita nila Papa. Takbo daw sila agad pauwi nun. Nataranta pa nga raw yung mga magulang nila kasi hindi nila alam kung anong nangyayari. Ilan sa kanila ang nilagnat pa, lalo na yung unang nakakita. Naging usap-usapan daw sa lugar nila yung nangyaring yon. Sabi ng matatanda, ang alam daw nila nung panahon ng mga Hapon, ilan sa mga residente ang binitay sa lugar na yon, doon mismo sa posting yon. Hindi lang daw poste yon dati. Binaklas na lang nung matapos ang gera. Hindi na nila naalis ng buo kasi sobrang tibay daw ng pagkakabaon. Kaya pinabayaan na lang. Nangilabot daw yung ilan sa mga residente nung malaman nila yung tungkol doon sa poste. Kasi karamihan daw sa kanila, hindi na pinag-uusapan yon. Siguro ilan dun sa mga matatanda ang natatakot pa rin sa mga nangyari. Naniniwala sila na nagambala raw siguro yung mga kaluluwa nung nilagyan ng ilaw. Kaya ilang araw matapos yon ay pinabindisyonan yung poste. Umaasa sila na matahimik na yung mga kaluluwa na naroon pa rin sa posting yon. Si Papa raw natakot talaga, kaya hanggat maaari ay hindi na ulit siya dumaan sa lugar na yon. Hanggang sa makalipat na nga siya ng Maynila. Hello mga kapasta. Adonis po. Bale, isa po akong magsasaka. Pinamana sa amin ng mga magulang kong yumao na ang malawak na sakahan nila sa parting Albay. At dahil nga ako ang panganay, ay ako ang natoka na mag-manage nitong sakahan ng palay. Taon-taon 3 beses kaming nagpapaani. Malaki naman ang kita sa ganitong klase ng negosyo. Yun nga lang, may mga taon talaga na lugi, lalo na kapag maraming malalakas na bagyo ang dumaraan. Itong kwento ko ay nangyari last year lang. Mahilig talaga akong uminom, Sir Neb, lalo na kapag may okasyon.
talagang hindi mo ako mapipigilang makiharap sa mesa ng mga nagiinuman. Ito nga ang madalas naming pag-awayan ng asawa ko dahil sabi niya addiction na raw ito. Baka kung ano raw ang mangyari sa akin, lalo na kung gabi akong umuuwi tapos pasuray-suray sa daan. Sinasabi ko naman sa kanya na hinahatid ako ng mga nakakainuman ko. Pero syempre, hindi naman ganoon lagi ang nangyayari. Isang beses nga ay nagkaayaan na naman. Birthday daw nung isang kumpare namin na kadarating lang galing Zambales. Umuwi para mag-celebrate dito. Syempre hindi ko pinalampas yun. Dumayo ako sa kanila mga 2:00 pa lang ng hapon. May dala rin akong isang bote ng gin. Pagdating ko marami na agad tao. Kumain muna ako. Sabi nga nila masama raw magsuka ng walang laman ng sikmura. Tsaka ako nakiharap doon sa mga nagiinuman. Mula 2:00 hanggang 10:00 ng gabi yung naging inuman namin. Nung magpaalam ako, halos 2 na lang ata yung kaharap ko kasi yung iba tulog na. Sumusuray-suray ako sa daan. Nakapagsuka na ako kaya kahit papano ay nabawasan na rin yung kalasingan ko. Pagdating ko doon sa parte ng kalsada kung saan maraming poste ng ilaw, nagsuka ulit ako. Grabe yung nilabas ko. Umaangat na yung sikmura ko pero wala na akong maisuka. Sabi ko sa sarili ko mauupo muna ako doon. Magpapahangin saglit para pag naglakad ulit ako ay diretso na at hindi na susuray-suray. Habang nakaupo, may nakita ako sa gilid ng mata ko. Nilingon ko yun. 2 poste yung layo sa akin. Sa ilalim ng ilaw ng poste, may lalaking nakatayo. Isa sa mga napansin ko ay parang ang taas niya. Papalapit siya ng papalapit sa akin. Habang tumatagal, napansin ko na hindi pala siya matangkad, kundi nakalutang siya. Hindi nakalapat yung mga paa niya sa sahig. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko nung oras na yun. Medyo natakot ako, pero dahil sa sobrang kalasingan, hindi ko maproseso ng maayos yung nakita ko. Tumakbo na ako pa uwi. Nung marating ko yung bahay namin, tulog na yung asawa at anak ko. Nahiga ako sa sofa. Sabi kasi nung asawa ko, wag daw akong tatabi sa kanya kapag nakainom. Kinabukasan habang kumakain ng agahan, nire-replay ko sa utak ko yung nakita ko. Naisip ko, baka dahil lasing lang ako. Pero kalaunan, nalaman ko na marami pala sa mga residente sa lugar namin ang nakakita sa lumulutang na lalaking yon. Ang sinasabi nila, alien daw. May ilan din kasing nakakita ng mga malalaking sasakyan na lumilipad sa may palayan. Natakot na rin yung ibang mga tao sa amin. Kaya tuwing sumasapit na yung gabi, wala nang lumalabas. Lalo na doon sa daan kung saan ko nakita yung lumulutang na lalaki. Dahil nga doon, Sir Neb, iniwasan ko na rin magpagabi sa inuman. Madalas ay tumatanggi na ako. Naikwento lang po ito sa akin ng isa kong kakilala, si Kuya Omer. Nasuki ko sa Goto. Nakapwesto sa tapat ng palengke yung rolling store ni Kuya Omer. Sabi niya ay 3:00 pa lang ng madaling araw ay naroon na siya. At dahil nga maaga siyang nagtitinda, ay madilim-dilim pa kung lumarga siya. May isang beses daw na nagbiyahe siya ng madaling araw at inakala niya ay hindi na ulit siya makakapagtinda. May sumunod o sumabay raw kasi sa kanya na hindi tao. Sabi ni Kuya Omer, may matandang babae raw na pumara sa kanya. Mga mag-3 pa lang daw yon. Tapos sa gilid pa ng kalsada siya pinara. Napapaisip na raw siya kung tao ba yung matanda. Pero kumpleto naman daw yung body parts at malinaw sa paningin niya. Maayos naman daw ang pananamit. Medyo hukot na nga lang. Akala raw niya ay bibili ng Goto, kaya hinintuan niya para pagbilhan. Laking gulat daw niya nung maupo ito sa likod ng motor at ang sabi ay makikisabay sa kanya.
dahil alam nitong sa palengke ang punta niya. Madalas niya daw kasi itong makita. Pumayag naman si Kuya Omer tapos pinatakbo na niya yung motor. Habang nananakbo ay kinakausap daw niya yung matanda kung taga saan at bakit napakaaga namang pupunta sa palengke. Sumasagot naman daw, kaya kampante siyang tao talaga yung naisakay niya. Nakikita rin naman daw kasi niya sa side mirror. Kaso napansin niya na napapahaba na yung chika nila. Sir Neb, yung mahigit 15 minutos lang daw dapat na biyahe ni Kuya Omer papuntang palengke ay inabot na ng halos kalahating oras at hindi pa rin sila nakakarating sa destinasyon. Doon na raw natahimik si Kuya Omer at nakiramdam. Maya-maya raw ay narinig niyang humahagik-hik yung matanda tapos ay hinawakan siya sa balikat. Ang lamig daw ng kamay, tumatagos sa suot niyang jacket. Hindi raw siya nagsasalita pero gusto na niyang umiyak. Sabi raw nung matanda ay ihinto na niya sa tabi dahil bababa na raw ito. Hindi na siya nagtanong kahit sa palengke nagpapahatid yung matanda. Basta nagpreno kaagad siya tapos hinintay na bumaba ito. Nung namalayan niyang nakababa na ito ay pinaharurot na niya yung motor. Nagdasal na raw siya. Hindi pa rin kasi siya nakakarating sa palengke at madilim pa rin ang paligid. May mangilan-ngilang poste ng ilaw pero walang dumaraang sasakyan. Napaiyak na raw siya ng tuluyan. Tapos parang bitin pa raw yung nervyos niya. May narinig na naman siyang humahagik-hik pero boses na ng mas batang babae. Dalaga. Steady lang daw ang tingin niya sa unahan habang diretsyo sa pag-recite ng ama namin. Halos maihi na raw siya dahil sa gilid ng mga mata niya ay may nakikita siyang babaeng nakaputi na naglalakad. Sumasabay sa kanya kahit harurot na siya. Nililipad-lipad pa raw ng hangin yung buhok at tumatama pa yung ilang hibla sa mukha niya. Lalo siyang napaiyak. Hindi na niya matapos yung dinadasal niya dahil nabubulol na raw siya. Tapos yung babaeng sumasabay sa kanya ay parang mauunahan pa raw siya. Kapag nauna ito sa kanya, di makikita niya yung itsura. Pumikit daw siya pero dumilat uli sa takot na maaksidente. Sabi na lang daw noon ni Kuya Omer, bahala na ang Diyos kung ano ang plano nito sa kanya. Pinagpasa Diyos na lang daw niya. Tapos ay pinanalangin na kung mamatay man daw siya, ay sana makita at mapaglamayan ng pamilya niya ang kanyang katawan. Basta parang naghuling habilin na siya. Pero sa Panginoon niya sinabi. Dahan-dahan daw ay umatras yung babaeng sumasabay sa kanya hanggang sa tuluyan na yung nawala, pati yung hagik-hik nito. Tapos ay biglang may umovertake na motor sa kanya. Nagulat si Kuya Omer at nung mapalingon siya roon sa motor ay napansin niyang malapit na siya sa palengke. Nanghina raw yung buong katawan niya pero pinilit niyang makarating sa palengke kung saan marami ng tao. Pagkaparada sa pwesto niya, inayos daw agad niya yung jug ng tubig at uminom. Halos mapangalahati raw niya yung laman ng jug. Naglapitan na yung mga suki niya pero hindi muna siya nagbenta dahil hinang-hina siya. Tsaka niya naikwento yung nangyari. May nakapagsabi raw kay Kuya Omer na yung lugar kung saan niya hinintuan yung matanda ay may mga nababalita na ngang may pumapara. Natakot na raw bumiyahe si Kuya ng madaling araw. Ang kaso ay kailangan dahil sa hanap buhay niya. Sa ngayon, Sir Neb, tad-tad ng rosaryo at picture ng mga santo yung rolling store ni Kuya Omer. Sana lang ay magawa siyang protektahan ng mga yon mula doon sa matanda. Maaari niyo po akong tawagin sa pangalan kong Manuel. Lumaki ako sa probinsya namin sa Cebu. Pero nung tumuntong ako ng grade 5, lumipat kami dito sa Bulacan. Sa ngayon ay delivery rider po ako ng isang food company. Hindi ko na lang babanggitin ang mismong brand. Itong kwento ko ay nangyari
bago pa mag-pandemic. Struggling tambay ako noon, Sir Neb. Walang trabaho. 2 beses na akong pumasok sa call center pero sumusuko ako lagi sa puyatan. Hindi kaya ng katawan ko ang ganoong klase ng trabaho. Kaya ayun, isang araw nga ay nagbaka sakali ulit ako na maghanap ng trabaho. Umuwi ako 9:00 na ng gabi. Wala akong nahanap na trabaho. At ang masama pa, naubos ko yung budget ko sa pakikipag-inuman doon sa kabatch ko na nakasalubong ko lang habang pauwi. Naglakad na lang ako kasi wala na nga akong pamasahe. Iniisip ko kung ano yung irarason ko kay nanay kung bakit naubos ko agad yung pera na binigay niya sa akin. Isa sa mga madadaanan ko ay isang mataas na poste ng ilaw na yung paanan ay ginawang tapunan ng basura ng mga kapitbahay namin. Doon nila nilalagay yung mga sako-sako nilang basura na dinadaanan ng mga truck ng basura. Ang kaso lang, may mga araw na hindi dumaraan yung mga truck kaya naiipon doon yung sandamakmak na garbage bag at plastic at sako. Sa kalsada na lang ako naglakad para iwasan yung mga basura na halos kainin na yung buong sidewalk. Lumampas na ako nung bigla kong narinig na may tumatawag sa pangalan ko. Manuel! Manuel! Mga ilang beses na ulit yung pagtawag sa akin. Parang boses ng bata. Binalik ko yung tingin ko doon sa basurahan. Wala namang tao. Lumapit ako. Iniilawan ng poste yung lote doon. Kaya kitang-kita ko na walang tao. Paalis na ulit ako nung marinig ko ulit yung pagtawag sa pangalan ko. Manuel! Manuel! Nanggagaling doon sa mga naipong basura yung boses. Isa sa mga kumuha ng atensyon ko ay yung kahoy na box na nasa gitna ng 2 garbage bag. Pinatalas ko yung pandinig ko at tama nga ako. Doon nga nanggagaling. Kinuha ko yung box. Pinagpag kasi ang daming dumikit na alikabok. Nagva-vibrate ito bawat tawag sa pangalan ko. Kaya ang ginawa ko, binuksan ko ng dahan-dahan yung box. Tumambad sa akin yung isang makulay na manika na gawa sa plastic. Paulit-ulit na naman itong sinabi yung pangalan ko. Naisip ko recording yon. May ganong klase ng laruan yung pamangkin ko. Ire-record ang boses sa manika at saka niya ito ipe-play para magmukhang yung manika ang nagsasalita. Napangiti ako. Siguro Manuel din yung pangalan nung dating may-ari. Ibabalik ko na yung manika nang bigla itong lumingon sa harap ko. Tsaka nagsabing, Manuel, huwag ka nang umuwi. Dito ka na lang. Sobrang lalim ng boses na parang galing sa isang malaking lalaki yung timbre. Ibang-iba sa naunang boses nito. Napitawan ko yung manika. Nakatingin pa rin ito sa akin. Binabanggit ang pangalan ko. Doon na ako kumaripas ng takbo nang hindi lumilingon sa manikang yon. Hinihingal ako pagdating sa bahay. Hindi ako makapaniwala sa naranasan ko. Isang manikang nagbabago ang boses at gumagalaw. Kinabukasan, maaga akong nagising. Binalikan ko yung manika. Pero pagtingin ko sa basurahan sa paanan ng poste, wala na yung manika. 2 lang ang naisip kong dahilan. Baka may batang nakapulot o kaya naman ay naglakad mag-isa yung manika para makaalis sa basurahan na yon. Hindi ko po sigurado kung sleep paralysis ba o talagang binisita ako ng isang maligno noong nagtatrabaho ako. Working student po ako noon, Sir Neb. Ang trabaho ko ay sa stall ng isang milk tea. 4 na oras lang ang duty ko dahil nga nag-aaral pa ako. Natanggap ako roon sa food cart dahil kakilala ni Mama yung may-ari. Sa plaza naroon yung food cart dahil dinarayo talaga yon dahil sa dami ng mga pwedeng makainan. 8:00 pa lang ay pumapasok na ako kahit 9:00 ang duty ko dahil mag-i-inventory pa kami ng kapalitan ko.
Itong naranasan kong katatakutan ay nangyari isang beses na sobrang pagod na pagod ako sa maghapong gawain sa school. May activity kasi kami noon. Kaya kahit after school hours na ay may ginagawa pa rin kami ng classmates ko. Muntik na nga akong hindi makapasok sa milk teahan dahil nakalimutan ko yung oras. Magna-9 na nang dumating ako. Text na pala ng text yung kapalitan ko pero hindi ko nababasa yung message niya dahil nasa bag ko yung cellphone ko. Hindi na nga ako nakapagpalit ng damit. Mabuti na lang ng gabing yun ay medyo matumal ang benta sa hindi ko malamang dahilan. Nakapagpahinga ako kahit papano. Sa sobrang pahinga ko naman ay nakatulog ako. Mabuti na lang at hindi ako nanakawan kahit nakatulugan ko yung trabaho. Pero sa bagay kasi, nasa pagitan ako ng stall ng waffle at shawarma. Ayun na nga po Sir Neb. Noong nakaidlip ako ay naalimpungatan ako dahil bigla akong gininaw. Pagdilat ko ng mga mata ay nakasubsob ako sa cooler pero yung pisngi ko ang nakalapat. Bale patagilid ang ulo ko at nakaharap sa harap ng tindahan. Sir Neb, nanlaki yung mga mata ko dahil sa harapan ng stall ay may nilalang na parang binuhusan ng liquid na ginto ang katawan. Nangingintab siya. Hanggang bewang lang ang kita ko dahil nahaharangan ng stall yung pang-ibaba niya. Pero wala siyang suot na pang-itaas. Yung pinakaulo niya parang may mga bubog na nakatusok. Tapos yung mga mata niya hindi ko maipaliwanag kung ano ang kulay. Basta para siyang nagliliyab na mga mata ng pusa sa dilim. Manipis yung ilong. Tapos yung bibig niya ay medyo nakabuka dahil malalaki yung mga ngipin niya. Alam kong nagulantang ako sa itsura ng nilalang na yon. Pero namalayan ko na lang na nakasubsob pa rin ako ng patagilid sa cooler. Hindi ako makagalaw. Mata ko lang ang naigagalaw ko. Nakikita ko yung crew ng stall ng shawarma na nagbebenta. Sinusubukan ko siyang tawagin pero hindi niya ako pinapansin o hindi yata narinig. Alam kong sumisigaw ako pero sa dami ng padaan-daan ng mga tao ay walang nakakarinig o pumapansin sa akin. Yung nilalang na kulay ginto, ginagalaw na yung mga pump dispenser at jar ng flavor ng milk tea. Sinusubukan kong ikampay yung mga kamay ko para paalisin siya. Kaso hindi talaga ako makagalaw. Alam ko nagsisigaw ako dahil binubuksan niya yung mga dispenser at dinidilaan yung laman. Ang haba ng tila niya. Parang kulay ma-violet na manipis. Parang dila ng ahas pero hindi hati sa gitna. Sigaw ako ng sigaw. Halo yung takot ko, pandidiri at pagtataka sa nangyayari. Tapos may dalawang babae na lumapit sa stall. Katabi na nila yung nilalang at nakatingin yun sa kanila. Pero parang hindi nila nakikita. Tumingin sa akin yung dalawang babae. Tapos kinaway-kaway yung kamay nila sa mukha ko. Nakita ko na gumagalaw yung bibig nila pero wala akong naririnig. Maya-maya naramdaman kong may yumuyugyog sa balikat ko. Yung nilalang tumingin din sa akin tapos naglakad na palayo. Bigla akong nakarinig ng mga ingay pati pagtawag sa pangalan ko. Doon ako nakagalaw. Doon ko lang din nalaman na nakadilat daw ako pero hindi nagre-response sa dalawang babaeng customer. Nanginginig yung katawan ko sa takot pero pinrepare ko pa rin yung order nila. At pagkaalis nila ay tsaka ako kinwento roon sa crew na gumising sa akin ang nangyari. Sabi niya baka raw panaginip lang yun dahil sa pagod ko. Sana raw ay hindi na lang ako dumuti. Sa halip ay nagpahinga na lang. Ewan ko Sir Neb, nakadilat naman daw ako. Pero panaginip lang ba talaga yung nakita ko? Kung panaginip yun, edi dapat panaginip ko lang din yung mga customer. At kung hindi naman yun panaginip, anong klaseng nilalang kaya yung bumisita sa food cart? Nandidiri pa rin ako kapag naaalala ko na dinilaan niya yung mga dispenser. Sinabi ko yun sa amo ko, pero syempre hindi siya naniwala.
Clinton po ang pangalan ko. Isang avid listener. Simula pa ata 2019 ay nakikinig na ako sa channel na ito. Isa ito sa mga stress reliever ko. Kaya naman lagi talaga akong nakaabang sa bawat upload. Minsan nga inuulit ko na lang yung ibang nagustuhan kong kwento kapag matagal na walang upload si Sir Neb. Gusto ko sanang i-share itong nangyari sa akin na hindi ko makitaan ng paliwanag. Medyo creepy na pangyayari na alam ko ay magugustuhan ng mga kapasta natin. Lunes yun. Dapat ay magkikita kami ng kaklase ko sa isang major subject. Chris ang pangalan niya. Mga 7 PM na rin siguro. Magko-computer kami kasi kailangan na ipaprint yung project namin na isa-submit kinabukasan. Minadali lang namin yung project. Late na kami natapos. Buti nga nakahanap na kami ng output na maisa-submit. Kung hindi ay siguradong bagsak kami sa subject na yon. Sa kabilang barangay kami magkikita. Nag-chat sa akin si Chris. Kita-kits daw kami doon sa bench sa ilalim ng poste ng ilaw. Medyo tago yung pwesto na yon. Talagang tambayan ng mga taong may hinihintay. Pero sa gabi, tambayan naman ng mga magkasintahang may balak gawin. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, dumiretso na agad ako doon. Naglakad lang ako. Nagtitipid ako kasi alam ko marami pa kaming projects na paglalaanan ng budget. Pagdating ko doon, saktong-sakto. Walang katao-tao. Dumiretso agad ako sa bench at binuksan yung cellphone ko. Tinanong ko si Chris kung nasaan na siya. Ang tagal mag-reply. Nakapanood na ako ng ilang videos ng pusa sa Facebook pero wala pa rin. Tapos bigla akong nabasa, medyo malilate daw siya kasi may inuutos pa yung nanay niya. Napamura na lang ako sa hangin. Kaso anong magagawa ko? Nilibang ko na lang yung sarili sa panonood sa cellphone. Total, komportable naman ako sa pagkakaupo. Mga 20 minutes siguro akong naghintay hanggang sa maganap na nga yung nakakatakot na pangyayari. Narinig kong may tumatawag sa akin. Boses ng batang babae. So iniangat ko yung ulo ko mula sa cellphone at nilingon ko yung bata. Nasa dulo siya ng bench. Nakaupo tulad ko. Mahaba yung buhok niya. Halos umabot sa sahig. Payat siya. Kayumanggi yung balat. At walang itim yung mga mata niya habang nakatingin sa akin. Nung lingunin ko siya ay nginitian niya ako. Walang mga ngipin yung bibig niya. Parang bagong silang na sanggol. Kung normal na bata siya, aakalain ko na 7 taong gulang na bata na naligaw. Pero hindi. Alam ko hindi siya normal na bata. May hawak siyang bracelet na ang disenyo ay mga ngipin ng kung ano-anong hayop. Pilit niya itong binibigay sa akin. Pero dahil nga sa pagkabigla ay hindi ko malaman kung anong gagawin. Tsaka ko lang napansin na kumikindat-kindat yung ilaw. Parang nagre-react yung ilaw doon sa bata na katabi ko. Napasigaw ako nung may dumamping kamay sa balikat ko. Paglingon ko, nandoon na si Chris. Tinanong niya kung bakit kumikindat-kindat yung ilaw. Nung sabihin niya yun, tumigil bigla yung pagpatay sindi. Lumingon ako doon sa bata. Wala na. Nawala na siya na parang bula. Tinanong ko si Chris kung nakita niya ba yung katabi ko sa bench. Pero sabi niya, wala naman daw. Mag-isa lang ako. Natuloy naman yung pagpapaprint namin at nakauwi naman ako ng safe. Sumakay na ako ng pedicab pa uwi. Hanggang makarating sa bahay, iniisip ko pa rin, ano kaya yung nakita ko? Anong klaseng nilalang? Wala pa akong ibang taong napagkwentuhan nitong karanasan ko. Kahit yung girlfriend ko o mga kapatid. Dito pa lang. Siguro takot din akong masabihan na naduduwag. Hindi na ako ulit tumambay doon sa bench sa ilalim ng poste ng ilaw na yon. Sabi ko sa sarili ko, kung makita ko ulit yung batang babae, tapos ako lang mag-isa, siguro aatakihin ako sa puso. Magandang araw, Sir Neb.
Isa akong latero at may karanasan akong nakakapangilabot sa trabaho kong yan na gusto ko sanang mabasa mo. Ang pinakamadalas na ipagawa sa akin ay mga tindahan, yung mga rolling store o food cart na kinakabit sa motor. May nagpagawa sa akin noon na talagang hanggang ngayon kapag naaalala ko ay kinikilabutan pa rin ako. May mag-asawang Chinoy na nagpagawa sa akin ng 5 unit ng food cart. Gagawin daw tindahan ng siomai rice tapos papupwestuhin sa iba't ibang part ng bayan. Pinakamalaking paggawa yon kaya tuwang-tuwa ako. Kada 3 araw yata binibisita ako ng lalaking si Mr. Chong. May mga naiisip kasi siyang ipadagdag sa food cart niya. Tapos nagtatanong kung pwede ba yun o kung may magagawa ako para mailagay. Seryosong tao yun, Sir Neb. Pero hindi naman nakakailang kasi malumanay naman magsalita. Nakapalagay ang loob din namin kaya kalaunan ay napapatagal na ang pagbisita niya. Tumatambay na. Noong mga huling bisita niya ay napansin namin na parang problemado siya. Yun pala ay nag-aaway sila ng misis niya tapos parang mauuwi yata sa hiwalayan. Gusto na raw sana niyang ipatigil ang pagtapos sa food cart kaya lang ay naumpisahan na. Tapos nabanggit pa niya na kahit daw anong sabihin ng asawa niya ay wag naming ibibigay rito yung mga unit. Sa kanya lang daw namin i-release ang mga yon o kaya ay sa anak niyang panganay. Sa amin naman wala lang yon. Kumbaga pangkaraniwang away mag-asawa. Nagkakatampuhan. Kaso malala pala talaga ang pinagtalunan nila. Isang araw ay bigla na lang kaming sinugod ni Mrs. Chong. Ang malala pa roon, duguan siya. Tadtad ng hiwa sa buong katawan. Tapos duguan pati bibig. May mga bubog pang nakalitaw sa balat niya. Pero hindi niya iniinda ang mga yon. Galit na galit siya at nagsisisigaw. Ang kaso ay Chinese ang salitang sinisigaw niya. Kaya wala kaming maunawaan. Hindi rin naman namin pinapansin ang sinasabi niya. Dahil nag-aalala kami sa kanya at gusto namin siyang pakalmahin para matulungan na madala sa ospital. Ang kaso talagang nagwawala siya. Parang ang nahihilo pa siya dahil pasuray-suray pa. Pero nagwa-wild talaga. Hindi namin siya maawat o mahawakan kasi natatakot din kami na baka may malala siyang pinsala o kaya ay madisgrasya rin kami sa mga bubog sa katawan niya. Tapos bigla siyang nagtatakbo papunta sa isa sa mga food cart. Binangga niya yun. Pero Sir Neb, laking gulat naming lahat nung wala kaming marinig na kalampag. Tapos bigla ring nawala si Mrs. Chong. Takbuhan kami palapit doon sa ginagawang food cart at doon na nagtaasan yung mga balahibo namin. Wala si Mrs. Chong sa paligid. Nawala rin yung mga pagsigaw-sigaw niya. Naglaho siyang parang bula. Hindi kami makapaniwala sa nakita namin dahil 7 kaming lahat na naroon sa pagawaan. Nakita naming lahat at narinig ang pagwawala ni Mrs. Chong. Kitang-kita namin na duguan siya. Tinawagan ko si Mr. Chong dahil masamang pangitain yung nakita namin. Ang sumagot sa tawag ko ay nagpakilalang anak ni Mr. Chong. Hinanap ko yung tatay niya. Kaso ang sabi niya ay nasa ospital daw. Kritikal ang kondisyon dahil tumalon sa ika-5 palapag ng tinutuluyan niyang hotel. Sir Neb, ilang araw na raw na hindi umuuwi sa bahay nila si Mr. Chong dahil sa away nila ng misis niya. Pero nung araw na yon ay natuntun siya ni Mrs. Chong sa isang hotel at doon sila nag-away. Walang nakakita ng totoong pangyayari. Pero nahulog daw mula sa bintana yung mag-asawa. Napailalim si Mrs. Chong at sa katawan niya bumagsak si Mr. Chong. Kaya nakaligtas pa ito. Kaya lang ay namatay rin makaraan ng ilang araw. Lalo tuloy kaming nagkatakutan sa pagawaan. Minulto na pala kami ni Mrs. Chong. Tapos alam nyo ang malala pa roon? Hindi ko alam kung imahinasyon na lang namin dahil nga sa sobrang takot sa nangyari. Paminsan-minsan kasi ay nakakarinig kami ng sigaw ng babae sa pagawaan. Minsan ay nakikita namin sa refleksyon ng lata si Mrs. Chong.
naisip namin na baka yung mga food cart ang minumulto niya, kaya minadali talaga naming matapos. Nahihiya kami sa mga anak nila dahil nagluluksa pa ang mga ito, pero inabala na namin sa pagde-deliver ng mga unit sa kanila. Kaso kami naman ang hindi matahimik sa paggawaan dahil sa nanay nila. Nung madala nga namin yung mga unit sa mga anak ni Mr. Chong, ay nawala na rin yung panggagambala sa amin nung asawa niya. Sabi nung mga nakakakilala sa mag-asawa, may balak na ngang maghiwalay ang mga ito. Tapos ay gusto ng misis na mapunta sa kanya lahat ng negosyo ni Mr. Chong. Siguro daw ay pilit kinukuha nito yung mga food cart, kaya minumulto kami. Grabe, Sir Neb. Patay na siya pero gahaman pa rin. Nangyari ito noong katatapos pa lang ng bagyong Odette dito sa Cebu. Panahong hindi pa na ibabalik ang supply ng kuryente sa lahat ng panig ng Cebu. Mainit sa mga bahay-bahay, kaya karamihan ng mga tao ay sa mall ang takbo. Yung mga mall kasi kahit papano ay may generator at network signal. Pati kasi Globe at Smart noon ay nawala ng signal. Isa ako sa mga tumatambay noon sa malls na may kuryente. Pero kahit bukas sila ay may ilang stalls naman ang sarado dahil siguro hindi maka-duty yung mga tindero at tindera na naapektuhan ng bagyo. Nasa pinakaitaas noong mall ang food court. Medyo tanghali na yon. Kaya kakain na muna sana ako. Ang dami pa ring saradong stalls, tapos iilang upuan lang din ang available. Hindi rin inilawan ang buong food court. Naroon sa part na madilim yung mga tables and chairs na hindi muna ginagamit at may ilang stalls din doon na nakasarado. Medyo nakakatakot yung vibes kasi sa kalagitnaan ng maingay at mataong mall ay may bahagi na madilim at tahimik. Bumili na lang ako ng makakain, tapos since mag-isa lang naman ako, hindi na ako naghanap ng mapupwestuhang upuan. Isa pa ay siomay lang naman yung pagkain ko, so pwedeng nakatayo na lang. Mula roon ay kaharap ko yung food cart ng siomay at fruit shake. Sa likod naman ng mga yon, yung madilim na part. Nakailang order na ako ng siomay nung matuon yung atensyon ko roon sa madilim na bahagi. Hindi naman siya napakadilim, pero may part na parang pitch black talaga. Naningkit na yung mga mata ko sa kakaaninag doon sa ubod ng dilim na yon. Tapos medyo napaatras ako kasi parang gumalaw yon. Nahalata ng crew ng siomayan na medyo nabigla ako, kaya yata napatingin sa akin. Hindi na lang ako nagsalita at tinignan uli yung pitch black na nasa may food cart at mga mesa sa likod nila. Medyo nakalma ako kasi may mga nakita akong manikin. 5 yata yung nakita ko na hubad na manikin, tapos kalbo pa. Hindi ko yun napansin na nakatambak lang din doon noong una. Nawala yung pitch black kaya hindi ko na lang uli pinansin. Umorder naman ako ng fruit shake nang mapansin ko na naman na pitch black yung imbakan ng mga mesa. As in nawala sa paningin ko, pati yung mga manikin. Doon na ako nang ilabot ng sobra at nagpalinga-linga. Parang walang napapansin yung mga tao sa paligid. Lumingon uli ako roon sa imbakan ng mga mesa at doon na talaga nagtaasan yung mga balahibo ko. May mga anino kasi na nakatayo o kaya ay nakaupo sa mga upuan na naroon. Tapos yung mga manikin, nadagdagan. Hindi na ako nakatiis. Tinuro ko na roon sa crew ng fruit shake. Sabi ko kung ano bang meron doon sa mga tambakan ng mga mesa. Lumingon pa siya. Tapos sabi niya lang, nilagay raw yung mga mesa roon para hindi matambayan at hindi mag-umpukan yung mga tao sa food court. Kasi raw ay hindi kakayanin ng aircon ang sobrang daming tao, kaya iinit lang din. Naghintay pa ako ng paliwanag niya sa mga manikin, pero wala na siyang sinabi. Kaya tinanong ko rin kung bakit may mga manikin doon. Sir Neb, tumingin sa akin yung crew, tapos lumingon uli sa likuran nila.
Sabi niya, wag daw akong manakot dahil hanggang gabi pa raw ang duty niya. Hindi na lang ako nangulit-uli, pero habang nagsasalita siya at nakatitig ako sa mga prutas, ay nakikita ko sa sulok ng mga mata ko na may mga anino talagang naggagalawan doon sa likuran niya. Sobrang taasan na ng mga balahibo ko dahil noong lingunin ko uli yun ay nasa 1 dosena na yata yung mga manikin at yung mga anino ay parang nadadagdagan din. Kinuha ko na lang yung order ko tapos ay bumaba na. Papalabas na ako ng mall nung bigla pa namang namatay yung kuryente. Talagang tumakbo ako palabas. Nagkanda tapon-tapon tuloy yung fruit shake ko. Hindi ko alam kung gutom lang ba ako noon kaya kung ano-ano ang nakita ko. Noong bumalik ako sa mall na yon ay bukas na lahat ng stall at food cart. Maliwanag na sa buong food court kaya hindi na nakakatakot. Pero kapag napapalingon talaga ako roon sa likod ng siomai at fruit shake cart, nangingilabot pa rin ako. Kahit aktibo na rin yung bahaging yon. Good morning mga kapasta. Enjoyin nyo lang itong story na ibabahagi ko sa inyo. Ako po si Zarina. Pwede nyo po akong tawagin sa palayo kong tiya. 29 years old. Online ang trabaho ko, kaya naman work from home ako. Nakakalabas lang yata ako kapag inaaya ng mga kaibigang kumain kung saan saan o kaya ay uminom sa mga bar na lagi ko namang ina-accept kasi feeling ko tumatanda na rin ako. Siguro dapat mahanap ko na rin yung lalaki na para talaga sa akin. Isang beses nagkayayaan ng inuman sa bahay ng isa sa mga matalik kong kaibigan. Chill lang yung party. Wala gaanong ibang bisita maliban sa aming magkakaibigan. Ang usapan ay mga 9 PM uwian na kasi may mga pasok pa bukas. Pero dahil sa kalasingan at sa sobrang pag-e-enjoy sa party, umabot kami ng mga 12:00. Hindi naman ako gaanong nalasing. Magaling akong mandaya sa inuman kaya bilib sila lagi sa akin kasi ang tagal ko raw tamaan ng alak. Sabi ng friend ko na may-ari ng bahay, doon na lang daw ako matulog. Pero alam ko pagagalitan ako ni mama kapag hindi niya ako nakita sa higaan sa umaga. Kaya tinanggihan ko. May mga jeep pa naman ng ganoong oras. So ayun na nga. Pagbaba ko sa jeep sa may kanto, kailangan ko pang sumakay ng tricycle para makauwi sa amin. Isa sa mga madadaanan namin ay ang kahabaan ng kalsada na wala halos kabahayan sa magkabilang parte. Puro mga poste ng ilaw lang at nagtataas ang damo ang makikita sa gilid ng kalsada. Mabilis yung andar namin. Ako lang yung sakay ni manong driver sa tricycle niya. Nakatingin ako sa labas kasi ayokong makalampas sa bahay namin. Malayo pa ay nakita ko na talaga yung babaeng pumapara kay Manong. Naka-uniforme siya na pang estudyante. Naisip ko, ganitong oras uuwi pa lang siya. Habang papalapit kami doon sa babae, nagtaka ako kasi parang mas binibilisan ni Manong yung andar namin. Hanggang sa madaanan namin yung babae. Tinitigan kong mabuti yung itsura niya. Nasa ilalim siya ng poste pero maraming anino sa mukha niya kaya hindi ko siya mamukaan. Yung blouse niya, nakita ko na may kung anong kulay itim sa tiyan. Nilingon ko yung driver. Sabi ko, "Manong, pumapara po yung estudyante. Hindi niyo po nakita?" Nagulat ako sa sinagot ng driver. "Huwag mong titignan, miss. Huwag kang titingin sa kanya." Tinanong ko siya kung bakit. Doon niya kinuwento sa akin ang dahilan kung bakit nilampasan niya yung estudyante. Matagal na raw niyang nakikita ang babaeng yon sa ilalim ng poste. Nagpapakita tuwing hating gabi. Laging pumapara sa mga dumaraang tricycle. Kapag pinasakay mo raw ito, bigla ka na lang magugulat na wala ka palang sakay sa tricycle mo. Nagtanong-tanong daw siya at nalaman niya sa ilang mga residente malapit doon
na may namatay raw na estudyanteng babae sa poste na yon. Naghihintay lang ng masasakyan yung estudyante nung bigla siyang hold upin nang hindi pa nahuhuling salarin. Ayaw ibigay ng estudyante yung bag niya kaya nabaril siya ng hold upper. Isang tricycle driver ang nakakita sa kanya at nagdala sa kanya sa ospital. Pero huli na, tinamaan yung sikmura niya na agad pumatay doon sa estudyante. Kaya nga raw kapag nagpapakita ang multo nito ay may kulay itim na natuyong dugo sa parting tiyan ng uniforme niya. Nung makarating ako sa bahay, binuksan ko talaga lahat ng ilaw sa bahay namin. Natakot talaga ako sa kinuwento ni Manong. Naisip ko kung naaninag ko kaya yung mukha ng estudyante, ano kayang makikita ko? Dahil nga sa karanasan na yon, naging ugali ko na kapag may inuman ay isa ako sa maagang umaalis. Ayoko na ulit abutan ng ganoong oras ng gabi sa kalsada. Baka makita ko ulit yung estudyante. Sa kabutihang palad po, Sir Neb, ay hindi pa naman nauulit ang karanasan kong yon. Sa 5 taon kong pagtao rito sa burger station ko, ay sari-sari na ang karanasan ko sa pagtitinda. Hindi ko makakalimutan yung isang nag-apply na tindera sa akin. Catherine yata o Kathleen ang pangalan. Kat na lang. Nakalimutan ko yung pangalan pero yung pinaranas niya sa amin ay hindi. Okay naman si Kat noong nag-a-apply siya. Kaka 19 niya lang daw noon. Tapos may specific na religion siya na kinaaaniban na hindi ako pamilyar kasi sa kanya ko lang narinig yon. Madali naman siyang matuto at magiliw sa mga customer kaya tinanggap ko na. 2 silang tao roon sa food cart tuwing weekdays. Tapos kapag weekends ay ako naman ang tumatao roon. Yung isa kong tindera na si Arlene, noong una nagkukwento lang ng mga pinag-uusapan nila ni Kat. Mga tamang usapan lang ng mga kaedaran nila. Tapos noong nagtagal, medyo may sinasabi ng kakaiba si Arlene. Para bang nahihikayat siya ni Kat na sumapi sa relihiyon ng mga ito. Wala namang problema sa akin yon. Kaya lang ay nung tumao ako sa food cart, tinanong ako ng isang regular na customer kung alam ko raw ba na para nang laging may meeting sa pwesto. Na-curious ako, tapos sabi noong customer, ang hirap na raw bumili sa tindahan dahil ang dami laging tao. Tapos mga nagpipreach pa ng salita ng Diyos. Pero ginajudge naman daw agad sila kapag hindi nila pinansin ang mga ito. Maayos naman yung benta nina Arlene at Kat. Malakas nga eh. Kaso hindi ko naman gusto yung mga nagrereklamong regular customer. Isa pa ay parang ginawa na nilang meeting place ng religious group nila yung pwesto ko. Kaya kinausap ko na yung dalawa. Walang kakibo-kibo si Arlene noong pinagsasabihan ko. Pero tumutulo na yung luha niya. Si Kat naman nangatwiran na ginawa raw niyang daan ang tindahan ko para magpalaganap ng salita ng Diyos. Dapat daw ay matuwa pa ako. Hindi ko nagustuhan na parang utang na loob ko pa yon sa kanya. Kaya sabi ko ay magbakasyon muna siya sa trabaho. Pero ang totoo, Sir Neb, ay sinisisante ko na siya. Pagkaalis ni Kat ay kinausap ko ng masinsinan si Arlene at doon na siya nagsumbong. Natatakot daw siyang magsumbong dahil parang may ginagawang kababalaghan si Kat sa kanya. Napapanaginipan niya raw kasi ito parati. Sa panaginip daw niya ay inaanyayahan siyang sumanib sa sekta ng mga ito. Hindi na lang daw sana niya papansinin ang mga panaginip niya dahil sa tingin niya ay normal lang na mapanaginipan niya ang mga usapan nila ni Kat. Kaya lang ay isang beses daw ay tinapat siya nito at sinabihang, "Kailan ba kita mapapapayag na magpa-convert sa amin? Ang hirap magpabalik-balik sa panaginip mo eh." Sir Neb, kinilabutan ako sa sinabi ni Arlene. Hindi man direkta ay inamin ni Kat kay Arlene
na binibisita niya ito sa panaginip. Hindi raw malaman ni Arlene ang gagawin noon, kaya pumayag na lang siya na magpa-convert. Dapat daw ay bibinyagan siya sa mahal na araw na noong time na yon ay ilang buwan pa ang magdaraan. Pagkatapos daw niyang pumayag sa gusto ni Kat, ay pinapunta na niya yung mga kasekta niya sa pwesto namin. At doon nangungulit ng mga customer. Sinabihan daw ni Kat yung mga kasama niya na bumili ng burger para hindi ako makahalata na halos wala ng customer dahil iniiwasan sila ng mga tao. Akala ko noon ay tapos na. Kaso ay bumabalik-balik pala si Kat at ang mga kagrupo niya at nangungulit ng mga customer. Kaya isa sa mga naaabala nila ang nagpabarangay na. Naipatawag din tuloy ako dahil doon. Kaya tinapat ko na si Kat na wag na siyang bumalik sa food cart. Hindi naman siya umalma. Kaya lang ay ako naman ang pineste niya sa panaginip. Nagpapakita siya sa akin at nangungulit na papasukin ko siya uli. Dahil alam ko nang may sa demonyo siya, nagsimba ako at humingi ng tulong sa pare. Binigyan ako ni Father ng holy water at rosary na may basbas. Parati kong bitbit yung rosary na yon, lalo na kapag matutulog ako. Hindi na nakabalik si Kat sa panaginip ko. Yung food cart ay dinisplayan ko rin ng rosary na sinawsaw ko sa holy water. Pati si Arlene ay binigyan ko noon. Sir Neb, nakakapangilabot isipin na hindi lumalapit si Kat sa amin at sa food cart magmula nang ginawa ko yon. Nakatingin lang sila mula sa malayo tapos ay umaalis na. Ang huli kong balita kay Kat, na-stroke daw habang natutulog. Palagay ko ay sinubukan niya uling pumasok sa panaginip ko pero hindi niya nagawa kaya siya nagkaganon. Nakakabahala lang dahil obviously ay hindi ang Panginoon natin ang sentro ng relihiyon na pinapakalat nila.